Oh, masayang araw, mga ka-PL. Grabe, may bagong paninira na naman itong mga bangag sa ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Ito pong matagal na pong ginagawa ni BP Inday Sara sa mga kasundaluhan. Di ho ba sa mga nagdaang taon, mga kababayan, sa kanilang pamumuno ni Bangag? Ha? Tanging si Vice President Sara Duterte lamang po ang dumadalaw sa mga iba't ibang kampo sa buong Pilipinas. Kampo po ng mga sundalo na kung hindi ako nagkakamali, isang beses o dalawang beses lang yatang nakapunta si Bangag sa mga kampo ng kasundaluhan o pilipati yun, mga kababayan. O ayan ho yung picture. Tuloy-tuloy nyo pong mapapanood niya, mga kababayan. Ang paninira ho nila, di umano, dahil daw talagang idinidiin itong impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, nanliligaw daw si Inday Sara sa mga kasundaluhan. At anila, mga kababayan, ay humihingi daw ng tulong si Vice President Inday Sara sa mga kasundaluhan para ikudita daw si Marcos. Uy, hindi gawain ni Inday Sara yan, mga bangag. Sinabi niya na nga handa siyang harapin ang kanyang impeachment sa Senado, pero yun nga lang, bloodbath nga lang ang daladala niyang mga dokumento, mga ebidensya, bloodbath. Kung hindi tayo nagkakamali, ito yung ipanlalaban niya, mga kababayan, sa inihahain o kinakaharap niya ngayong impeachment, bagamat nakabinbin sa ngayon. Yan. Ganyan po sila manira sa ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Kung ano-ano na lang. Siyempre, yung mga bangag na yan, lalo na yung mga vlogger, meron man yung mga talay, mga kababayan, meron yung kasunduan. Siyempre, ang utos sa kanila. Naku po, sirain talaga ang mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, na matagal na po nila itong pinagpanuhang sirain. Kung hindi ako nagkakamali, baka yung iba dyan sa inyo, napanood na po, narinig nyo na po ilang beses, paulit-ulit kong sinasabi, nung naroon pa ako noon sa mga bangag vlogger, inaamin ko ho yan, mga kababayan, pero ni minsan, inaamin ko po, alam ni Allah, mga kababayan, ni singkong duling, hindi po ako tumanggap mula sa mga bangag na ang ipinag-uutos sa amin talaga sirain po ang mga Duterte. Doon po ako umalma, mga kababayan. Sabi ko, teka, hindi ho ito ang gusto ko. Hindi ito ang plano ko. Ang gusto ko tulungan kapwa itong Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Kaso, dahil nga doon sa mga inuutos ho sa amin, mga kababayan, hanggang ngayon may screenshot pa ho ako. Nawalan po ako ng gana. Sabi ko, hindi ito yung gusto ng taong bayan. Di bagay, unity nga ang gusto natin. Bakit meron na tayong sisirain na isang politiko? Higit sa lahat, politiko na alam niyo yung merong pagmamahal, malasakit at tunay na nagtatrabaho sa ating bansa para paglingkuran tayong lahat. Hindi katulad ng isa dyan, pakuya-kuyakoy lang at pasingot-singhot lang ng pulburon sa palasyo. Sabi po yan ng ating mga kababayan. Alam nyo bakit ho nila ito ginagawa ngayon? Ito panibagong paninira ho nila kay Inday Sara na kuno nanliligaw, kuno nakikipagkasundo sa mga military, kuno inuudyokan itong mga kasundaluhan para kung sakasakali nga naman siya mapa-impeach na, magkudeta. Yan po kasi talagang paninira nila ngayon. Ano?
tinatakpan lang po nila, mga kababayan, ang 5,500 flood control project ni Marcos. Kasi tag-ulan na po, mga kababayan eh. Kagabi nga meron ng parte dito po sa Kamaynilaan na inabot na po ng baha. Hanggang dibdib po ang baha. Ngayon, para matakpan itong issue sa baha, mga kababayan, at yung kagabi, patikim pa lang yun, no? Para matakpan yan, gagawa na naman po ulit sila ng mga bagong paninira laban sa ating pangalawang Pangulo. Akala siguro nila, mga kababayan, hindi natin makukuha ang laro nila. Wag kami. Alam namin ang laro ninyo. Every time na merong problema na pwedeng isisi dyan kay Bangag, gumagawa kayo ng mga issue, idadawit ninyo ang pangalang Duterte para mapag-usapan yung mga Duterte o yung magiging kasiraan sa mga Duterte at hindi itong talaga namang totoong kasiraan naman talaga kay Bangag. O nasaan na? Kami ngayon ang maghahanap. O nasaan na ang 5,500 flood control project na ipinagmamayabang ni Bangag? Sige nga, di ba pinagtatakpan ninyo Akala niyo siguro hindi namin makukuha ang laro ninyo. Alam na namin ang karakas ninyo alam na namin. Meron na ngang nakahanda, mga kababayan. Hayaan nyo sa mga susunod na video natin. Sa darating po na, January 15 yata o January 12, ganun. May nakahanda na po silang paninira. I-reveal ko ho sa inyo yan, mga kababayan. Hayaan nyo, hahanapin ko lang sa mga conversation namin ng aking butiki, kaibigang butiki, isa kisame, at i-reveal ko po sa inyo kung ano po ito magiging posible na magiging ipaninira o ipangsisira ho nila sa ating pangalawang Pangulo. Meron na! Luto na, mga kababayan. Meron nang maglalabas niyan. Meron na silang topic. Ayan. Meron na, nakahanda na. O ngayon, dahil wala pa, matagal pa yun may mga ilang araw pang lilipas bago itong 12 o 15 ba yan? So ngayon, ito muna, yung mga picture ni Inday Sara na, ayan, nakita niyo naman siguro kanina, nagipagsalo-salo siya sa mga kasundaluhan. Siyempre, may mga kwentuhan, di ba? Kaharap niya itong mga matataas ang ranggo na mga kasundaluhan. Paninira nila, inuudyukan daw ni Inday Sara, yung mga kasundaluhan na ikuditan nyo na si Marcos. Mga bali. Hindi gawain ni Inday Sara yan. Lalaban siya ng patas sa impeachment. Yun nga lang ang tanong. Kung kaya bang salagin nila itong mga bala na dala ni Inday Sara. Siya na mismo may sabi, bloodbath ang magiging kahihinatnan sa araw na yaon, mga kababayan. Di ba? So, ito pa. Dagdag ko pa itong isa, mga kababayan. Maganda rin ito no? Itong tungkol po kay Duque Prasco na hindi po sumuporta, hindi pumirma sa manifesto para manatili sa pagiging Speaker of the House si Tambaloslos. Eto na, tinuluyan na ho, mga kababayan. Wala na talaga siyang partido ngayon. Eto, basahin ko ho, mga kababayan. Tinanggal na ng National Unity Party si Deputy Speaker and Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duque Prasco dahil sa kanyang pagtanggi na suportahan ang pananatili ni Ferdinand Tambaloslos Martin Romualdez bilang House Speaker, mga kababayan. Ano daw ang sabi? Tinanggal na po siya, mga kababayan, bilang Deputy Speaker. Tuloy. Sabi ni
El Rey Villapuerte, Pangulo ng National Unity Party o NUP, at kinatawan ng ikalawang distrito ng Camarines Sur na ang unilateral decision ni Prasco ay isang hayagang paglabag sa opisyal na posisyon ng NUP na panatilihin ang suporta kay Romualdez bilang speaker sa susunod na kongreso, mga kababayan. Basta hindi ho nila nagugustuhan ang galaw ng isang politiko, wala kang magagawa. Pwede kang pitpitin, mga kababayan. Pitpitin ang yag balls mo. O eto, ginawa kay ano? Ano tawag nito? Etong si Prasco, anong ginawa? Tinanggal na po bilang deputy speaker. O, giit pa nito, dapat muna aniyang makipag-ugnayan si Prasco sa pamunuan ng NUP hinggil sa kanyang salungat na posisyon sa halip aniya na ilabas nito sa publiko at suwayin ang nagkakaisang desisyon ng kanilang partido. So, kinakailangan mo na magpaalam. Sir, ayoko na bumoto sa'yo. Ayaw na kitang maging Speaker of the House kasi masyado kang buaya. Kailangan mo na magpaalam na ganun. Hindi ho Iba ho ang ginawa ni Prasco, mga kababayan. Agad siyang naglabas ng kanyang pahayag sa mga pahayagan, sa mga mainstream media na hindi ayaw na maging speaker si Martin Romualdez. Ang NUP ay isa sa mga partidong politikal na kabilang sa super majority coalition na sumusuporta kay Romualdez upang manatili sa pwesto bilang House Speaker sa papasok o sa pagpasok ng 20th Congress sa Hunyo, mga kababayan. Ang Unity o ang NUP, mga kababayan, walang iba kundi itong Unity Party, National Unity Party, sumusuporta ho, mga kababayan. Kanino? Kay Martin Romualdez. Ngayon, kung isa ka dyan, membro ka dyan sa NUP na yan, at hindi ka sumusuporta kay Martin Romualdez sa anumang mga gusto nito sa buhay, gusto niya magpakabuaya, mangalkal sa kaban ng bayan, wala, sibak ka talaga, mga kababayan. At baka, kasamaang palad pa, tanggalan ka pa ng mga, tawag nito? Ng budget, ayan, na nauusok sa kamara kapag kasalungat ka sa mga gusto nila. Wala kang pondo, gutom ka. Wala kang proyekto. Ayan, mga kababayan. So, ganyan po sila ngayon alam niyo yun, kagahaman, mga kababayan. Kung ano gusto nila, sila po ang masusunod. Di ho ba? Gahaman lang ang galawan. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.